Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magbayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Ngayon ay magkaribal. Kapwa ipaglalaban ang pag-ibig sa iisang adaan. Wala siyang konsensya, wala siyang awa sa akin. Bakit niya nagawa to sa akin ng kapatid niya ako? Nasa loob ang kulo niyan. Akala mo tahimik-tahimik lang yan? Akala mo mabait lang yan? Mas malandi pa yan kaysa sa akin. Hindi siya naawa sa mga anak ko na anim. Wala siyang ganyang katawan siya. Mas maganda nga siya. Kumpleto ipin niya. Mas magaling naman ako sa kanya. Sino kaya ang mapalad at sino ang uuwing luhaan? Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng mundo. Face to face! Salsa bueno, salsa buena. Let's get ready for Sausawan! Harapan na naman tayo mga kapatid! Magandang hapon, Malabon! Face to face na para lang mag-usap! Solusyonan na natin yan, mga kuya at ate! Tara! Nakusad siyang makulay ang magkarang buhay. Tayo magharapan ating pag-usapan. Awinan, awayan at mabukayan. Gusto mo bang makisaw-saw tayo ng kaibigan? Mamayan ay Mga solusyon. kabarangay sa Malabon! Anong sabi nyo? Sinong sisimangon? Sinong ihingi? Kayo dyan! Ang mga problema. Huwag tatagikuran! Harapin! Pag-usapan! At ngayon, ito na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello, Malabon! Magandang hapon po sa Barangay San Agustin, Malabon City! Mag-ate, kinalimutan ang pagiging magkadugo dahil sa iisang lalaki. Naku po, wala raw kasing magpaparaya sa kanila. Hans, ano ba ang say ng ating mga kapatid dito sa Oreta Sports Complex sa Malabon? Sobrang excited na kami, Kapitana! Hindi ba mga ate kuya? Ang tanong, sapat ba ang energy nyo? B1 at B2? At ang mga mahal nating extra effort sa pagbibigay ng mga payo, nandyan si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida. Sila po ang ating mahal na trio tagapayo. At paalala muli sa mga nanonood sa kani-kanilang tahanan, pwede po kayong makisawsaw at may tsansa kayong manalo sa aming text Sawsawan promo. So, let's make it a come on
Face to face na! Ano kaya ang nangyari at todo raw ang galit niya? Dahil sa dinami-rami ng babae sa mundo, kaisa-isang kapatid pa niya ang naging karibal sa pag-ibig. Alamin natin ang kwento ng buhay ni Aling Nelia Pailano. Pasok! Freeze, freeze! Freeze, freeze! Freeze, freeze! Magandang hapon po sa inyo, Aling Nelia. Magandang hapon din na Sino po. po ang nirireklamo natin? Yung kapatid ko po, ma'am. Anong pangalan? Mary Jane po. Mary Jane. Anong nangyari po sa inyo? Inutosan ko po siya nung kasama po ng ng manugang ko na kumuha ng budget sa Taguig kasi po nangontrata sila doon kasama po yung anak ko. Aha. Ngayon po, nadatnan nila na nagiinuman sila doon ng mga kasama niyang trabaho. Pinakilala niya po na yung kapatid ko yung asawa niya. Nang inyo pong asawa? Opo, yun po ang pinakilala Bakit niya po? doon. Masakit po yun siyang anin sa akin talaga. Nangyari po talaga sa akin yun. Masakit Gano'n na po talaga. kayo katagal ng asawa ninyo? 14 years po siyang anin. 14? Opo. Kayo po ba ay kasal? Hindi po siyang. Hindi po. Ilan po ang anak ninyo? Anin po. 6. Opo. Okay. Siya po ba ang una niyong asawa? Pangalawa? Pangalawa po siyang. Pangalawa. Opo. Yung una po, nasaan? Patay na po. Patay na. Opo. Ilan po ang anak niyo sa una? 5 po siyang. 5. Opo. Tapos dito sa pangalawa? 6 po. 6. Opo. Aba, hindi kayo masipag. Sa bali po, lahat-lahat, 11. Opo siyang. Yun po. Yung pong kapatid nyo, may asawa po ba? Byuda rin po. Byuda din. Opo. May anak. May 2 po. O, saan po siya nakatira? Sa akin po nung galing siya ng Cagayan kasi may pupunta siya dito sa Maynila naman. Nakitira po opo. sa inyo. Opo. Sa palagay po ba ninyo, yung pagpapatira ninyo doon sa inyong kapatid, sa inyong bahay, ang naging dahilan kaya kung bakit sila naging malapit sa isa't isa? Hindi ko po alam siyang kasi namamasukan po ako araw-araw na naglalabandera. Sila lang po naiiwan sa bahay, pati mga anak. Sila. So, ibig sabihin, ito pong kapatid ninyo, ano pong pangalan niya? Mary Jane Si po. Mary Jane. Opo. At yung inyong kinakasama, na anong pangalan? Jojo po. Jojo. Opo. So, talagang nakumpirma niyong may relasyon na nga. Opo. Tapos Okay. nung na po, nung nalaman ko na po na nagtatago sila, nalaman ko saan sila nagtumutuloy, bumunta po ako doon. Pagdating ko po doon sa bahay na yon, na nakita ko talaga na nakaupo siya, talagang sinabunutan ko po, gigil na gigil hanggang sa amin, ganun. Sinabunutan niyo sino? Opo, yung kapatid ko. Yung sabi kapatid ko sa mo. likod, ate, tama na, yung sabi niya sa akin, pag-usapan Sino po bang natin. mas matanda sa inyo ni Mary Ako Jane? po. Kayo po. Opo. Oo. Sabi niya, ate, tama na, masakit. ang Ate ulo Nelia, ko." bakit hindi po ninyo ginawang kausapin ang kapatid ninyo? Parang babae sa babae, heart to heart, ang usapan nyo, bakit mo nagawa ito sa akin? Ikagigil ko na po, sa sama na po ng loob ko kasi kulang na po ang suporta sa amin ng asawa ko, sa anim pong anak. Oo nga Wala, naman din tapos po. nag-uuwi po siya sa amin, sinasaktan niya po ako, sinasakal. Okay, bukod Sabi po po, sa ginawang pananakit sa inyo, napag-alaman namin ng aming research team, umabot sa punto, Aling Nelia, na kayo daw po ay kinukulong nung Jojo. Apo, Saan po totoo kayo po yan. kinukulong? Sa Bakit ano hindi po po? kayo nanlalaban? Kasi po yung gawa po ng sinugod ko yung kapatid ko doon, kinaladkad niya akong pauwi. Tapos kinulong po niya ako ng 3 araw. May katotohanan kaya ang lahat ng sinasabi mong yan na bintang nyo sa inyong kapatid. Baka naman wala silang relasyon. Meron po. At kinilig daw kasi siya dahil nga ang ate niya ang tunay na kinakasama pero siya ang pinakilalang asawa ni Jojo sa iba. Yun ang pinagmula ng kanilang relasyon. Alamin natin ang kabuuan ng mga pangyayari mula kay Mary Jane Pailano. Pasok! Sandali lang, Mary Jane! Yung kamay! Wala kang kwentang kapatid. Porket Wala kang pinakilala ka lang, Wala kang kwentang kapatid. porket Bakit? pinakilala ka lang na ikaw ang asawa, kinilig ka na at tinutuhanan mo. Bakit? Totoo po
ko yun. Sinabi ko yun. Kinilig po ako kasi obligasyon niya bilang asawa ako na pong gumagawa. Eh bakit mo ginawa? Wala naman nagsabing Sabi ko gawin nga. mo. Mukhang sumasang-ayon ang mga kababaihan dito sa Malabon na hindi dapat akuin ni Ate Mary Jane ang obligasyon ni Ate Nelia. Ang kanilang kwento ng pag-ibig. Tutukan nyo. Ito ang... Bibigyan ko kayo na eksena, ha? Ipagpalagay na natin. Nakasakay kayong tatlo sa bangka. Lulubog ang bangka. Ah? Sino ang pwede mong sagipin? Si Jojo. Jojo! Kaya ko po siyang patayin para lang kay Jojo na hindi niya maagaw sa akin. Makipag-text tausawan na para sa pula. Text F Pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Pagtalikuran, harapin mo, face to face. Abay mga kasawsawa ng pinagtataka nating lahat, bakit ka ba pinakilala, Ate Mary Jane, na kayo ang asawa ni Jojo? Yun po ang pakilala niya doon sa mga katrabaho niya. Kasi inutusan po ako niya na Oo. kumuha ng sahod niya. Lagi naman po akong kumukuha ng sahod niya. Parang asawa nga po eh. Ang sabi lang naman, kunin mo yung sweldo. Hindi naman sabing aswangin mo yung asawa. Okay, para lang sa kabatiran ng ating mga nanonood, nung ikaw pala ay lumalaki, ang nag-alaga sa'yo ay si Ate Nelia mo. Tama ba ako? Napag-alaman ko yun. Opo. Sige, pakikwento sa amin. Siya po nag-alaga sa akin nung Oo. bata pa ako. Sabay po kami lumaki. Tapos, Lahat po ng pinaglulumaan niya sa akin niya binibigay. oh, Buti nga may binigay Sige. pa. tapos noon, Ate Mary Jane, mula sa probinsya, nagpunta ka dito sa Maynila, Opo, sa hindi kanila ba? po ako tumira. Sa kanila ka nakatira. Oo. Hindi ba't isang bagay yun na dapat ay bigyan mo ng pagpapahalaga at importansya? Kasi parang malaking utang na loob yun na napatira ka, wala kang ginastos sa renta ng bahay o pagbili ng bahay nung ikaw ay nakarating dito sa Maynila. Ginagawa naman nila akong katulong eh. O, di sana, nagsabi ka, Mary Jane, na wag namang ganon. Makikisama ka, pero wag ganon. Ha? Ang tanong ko, Mary Jane, bakit masama ang loob mo sa ate mo? Hindi masama loob ko sa kanya. Doon nga kami nag-away tungkol sa asawa niya nga na inagaw ko nga. Paang, ano po bang tawag doon? Sabi niya, ako. Sabi niya ako, may magawa ka? Okay, pero Ate Mary Jane, Yung lalaki. ang lalaking inagaw ninyo, di umano, yun ay pwedeng mapalitan ng 10,000 Hindi po. beses. Siya lang, si Jojo lang. Ang magkapatid, ang magkadugo, ay magkadugo. Wala na po akong kapatid. Mula po na nag-away kami tungkol sa asawa niya, hindi ko na po siya kapatid, tinakwil ko. Mamatay po ako. Pag Bibigyan ko namatay kayo ako, na eksena, ha? Ipagpalagay na natin. Nakasakay kayong tatlo sa bangka. Lulubog ang bangka. Ah? Sino ang pwede mong sagipin? Si Jojo. Si Jojo! Bakit Abay. may angal kayo? May angal kayo? Mary Jane. So ang tanong ko, bakit nangyaring ipagpapalit mo ang kapatid mo kay Jojo? Lahat po. Kaya ko po siyang patayin para lang kay Jojo. Kaya ko po siyang patayin para lang kay Jojo na hindi niya maagaw sa akin. Mas magaling po. Masarap po magmahal eh. Masarap magmahal.
Hindi sa lahat ng oras masarap magmahal, lalo na kung may ilan ba? 11 bata ang nawalan ng ama dahil sa maling pagmamahal. Naku mga kasawsawan, mga nanay sa pula, handa na ba kayo sa mga tanong nyo? Anong comment mo, te? Natatanong lang ako sa'yo, tita. Go. Sabi ko, kasi tatanda ka rin, hindi habang panahong bata ka. Paano pag tumanda ka rin, iwan ka ng ano? Ano gagawin mo? Natatanong lang sa'yo. Hindi habang panahon, bata ka. Ikaw nga dito. Sandali lang. Teka lang. O, sandali, Okay. Hans. Mami. Mukhang kasing init ng pansit malabon ang mga gusto magtanong doon. Oo Dali. nga eh. Okay, dito naman tayo. Ito, gusto ko itong naka-ponytail. O, go. Tanda na kasi. Ang gara mo, mas malansa ka pa. Naku, Hans, doon sa kabila. naku, eto, si Daddy. Kasing init naman ang tokwat baboy yung gusto magtanong dyan. Alam mo kapatid, kung may takot ka sa Diyos, lalo na yung kapwa't laman mo, mahiya ka sa Panginoon. Dapat mong igalang ang ate mo. Kung may Diyos ka, dapat kang matakot. Dugo at laman mo yan, kapatid. Maraming salamat, Daddy. Ate Mary Jane, patawarin mo kung naging mainit ang reaksyon ng ating mga kasawsawan at lahat sila ay nagulat dahil nga talagang nais ka naming mapaliwanagan. Kung ngayon na nga lang, buhay pa ang ate mo, nakikita mo na kung paano siya tratuhin ni Jojo, pilit mong isinasara ang mga mata mo at hindi mo tinitignan na kung nagawa yon sa ate Nelia mo, hindi malayong magagawa rin sa'yo yun. Din kasi. Ang nakakatakot, Ate Mary Jane, ay yung wala tayong maging punto na hindi natin maiisip na ay mali pala tayo, nakakasakit. Walang pagsisisi. Yun ang magiging problema. Hindi ba mga kasawsawan? Naku, Chang, hindi pa man natin sila tinatanong, mukhang nakabuo na ng opinyon ng ating mga kapatid dito sa Malabon. Aba, gusto kong makita kung ano yung nabuo ninyong opinyon sa pamamagitan ng ating boto hands. Pula ba kayo o puti, mga kapatid? Taas ang mga placards, magboto hands tayo! Siyang napansin ko na parang ina-expect na ni Ate Mary Jane na kukonte kung meron man siyang makukuhang suporta sa ating issue ngayon. Pero parang ang nakaka-bother talaga is she doesn't seem to mind. Parang wala na talaga siyang pakialam ano pa man ang sabihin ng kanyang kapatid o ng kahit na sino pang tao. Yan ang ating boto hands. Siya po ang unang nakaalam ng kataksilan at pinakiusapan pa raw siya na huwag magsumbong kay Aling Neria. Narito po si Lorena Medianes. Pasok! Sandali lang! Ate Mary Jane, ikaw pa talaga ang matapang. Lorena, ano ka sa buhay ni Aling Nelia at ni Mary Jane? Biyanan ko po siya. Ha? Biyanan ko po siya. Biyanan mo si Aling Nelia. Opo. Anong eksaktong nakita mo? Kasi po nagpunta po kami doon sa trabaho ni Papa. Inutusan po kami ni Mama. Tapos ang sabi po ni Papa, nung dumating po kami doon, nagkakainuman po sila. Sabi ng mga katrabaho ni Papa, "Pre, sino yung kasama mo?" Ang sabi po niya, "Pre, ito yung asawa ko." Oh, kasalanan ko? Kasalanan ko? Bakit? Gusto mo eh. Bakit gusto mo? Okay, sandali lang. Diretsa ang tanong, Lorena, ano yung pinakiusap sa'yo? Ang sabi po ni Tita Jane, "Lorena, wag mo nang sabihin yung kay mama mo ha, kasi lasing lang yun si papa mo, nagjo-joke lang yun." Napatingin lang ako, tapos hindi po ako umiimik. Mukhang mula noon, ang joke na yun ay hindi na joke at seryoso na. Ano pa ang ibang nalalaman ni Lorena? Bubusisihin natin yan. Dito lang, sa paborito niyong kasama sa hapon, ang...
Magkasama kayo ni Jojo. So tumira kayong malapit sa bahay nila. Malayo-layo rin po. Bakit hindi sa mas malayo lugar? Bakit po ako? Ay, bakit po ako magtatago? Wow, proud! Facebook sausawa na mga kapatid. Ann Sue. Hello, Chang Ami. Kami po ay palaging nanonood ng face-to-face. Dito po kami sa Malaysia. Ang asawa ko po ay isang Malaysian. Gustong-gusto po niyang panoorin ang inyong show dahil may napupulot daw pong aral. Minsan nga po ay tinatranslate ko sa kanya at minsan, pag wala ako sa bahay, nanonood siyang mag-isa. Pero hindi naman niya naiintindihan. Ang sabi po niya, kung pwede po sanang mag-request na lagyan ng English subtitle. Salamat po and God bless. Pag talikuran, harapin mo, face to face. Abay, nagugulat ako sa mga lumalabas kay Ate Mary Jane. Dahil habang nga po tayo ay naka-commercial break, talagang sumisigaw siya at sinasabi niyang matapang ako. Matapang ako, kaya ko ito. Tapang talaga ako eh. Balikan natin ang insidente na pinakilala itong si Tita Mary Jane mo ng papa mo doon sa mga kainuman na siya ang asawa. May napansin ka bang kakaiba, Lorena? Wala naman po kasi hindi naman po ako nag-iisip ng mali sa kanila eh. Oo. Kung nung dati-dati pa, babalikan natin yung mga araw na nandun sa bahay ninyo, si Tita Jane mo, may nakikita ka bang iba sa pakikitungo niya kay papa mo? Pag pupunta naman po ako doon, okay naman po sila kasi nakikita ko naman mabait siya, naglilinis siya. Oo. Sabi niya, ginagawa daw siyang parang, utusan doon sa bahay. Paano naman po magiging utusan? Mga pamangkin niya rin naman po yun. Oo. Kumbaga, pakikisama na lang din Opo, kasi dahil nakatira siya libre doon. naman siya doon. Libre siya. Libre Opo. pagkain, kuryente, tubig, Lahat po. lahat. Pati asawa na libre. Kayo naman! Yung sinasabi rin ng Tita Mary Jane mo na siya ang gumagawa ng mga dapat na ginagawa ng Mama Nelia mo. Nakikita mo bang gano'n ang nangyayari? Opo, syempre hindi naman talaga. Kung nandun naman si Mama rin naman po gagawa nun eh. Oo. Syempre si Mama po, nasa trabaho. Bakit? Madaling araw umalis, dating gabi na umuwi. Trabaho ba ng labandera yon? Anong gusto mo? Katulad mo? Ang isa pang importanteng katanungan ko dito, Aling Nelia, bakit po hindi kayo nagpakasal ni Mang Jojo? Ayaw ko po pakasalang gawa po sa pension ko. May pensyon po kayo doon sa unang asawa. So yun po ang inaasahan nyo kasi. Hindi, Mary Jane, naasahan kasi niya yung perang yon para ipambuhay sa 5 anak niya. Pabubuhay niya sa lalaki niya rin. So sa ngayon po, nasaan si Mang Jojo? Ayan, nagsasama na po sila. Magkasama kayo ni Jojo. So tumira kayong malapit sa bahay nila. Malayo-layo rin po. Bakit hindi sa mas malayo lugar? Bakit po ako? Ay, bakit po ako magtatago? Wow, proud! Hindi ko siya kinakaya. Okay. Yung insidenteng nagpang-abot kayo, Ate Mary Jane, ni Nelia, alam mo ba na ang nangyaring insidente matapos noon, kinaladkad ni Mang Jojo si Aling Nelia pagkatapos kinulong ng ilang araw po? 3 araw at hindi pinakain. Anong ginawa mo bilang kapatid? Wala, kasi siya naman nang-iskandalo eh. Makapal kasi mukha mo. Siya nag-iskandalo. Makapal kasi mukha mo. Kaya natuwa ka pa. Hindi nyo man lang po pinagalitan si Jojo at kinausap at sinabing, pwede kayong makulong na 2 sa ginawa nyo. Sa kahuli-hulian kasi, ate mo pa rin yung inaagrabyado ni Jojo. Magkapatid kayo. Yung nangyaring insidente po kay Aling Nelia,
nung siya po ay ikulong nung kanyang kinakasama ng 3 araw at hindi pa ho pinakain at sinaktan. Alam natin po na matindi ang sinasabi ng batas natin tungkol sa mga lalaking ganyan. Ito po yung sinasabing batas, yung Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children, tiyangami, na kung saan ang isang lalaki ay may asawa, legal o may kinakasama at sinaktan niya ito, pisikal, o kaya ay nagkaroon yung kinakasama niya ng psychological violence, o kaya ay emotional violence, ay pwede pong maparusahan ng lalaking yon, tiyangami. At saklaw po siya ng batas na yon, Republic Act 9262. Ngayon, ang isang debatable na issue rito ay sapagkat kasama pa yung kapatid niya, na itong si Mary Jane, ay kaya sinabi kong debatable issue sapagkat ang Republic Act 9262 ay isang special law na ang mapaparusahan lamang ay ang kalalakihang umaabuso sa karapatan ng mga kababaihang kinakasama nila at maging ang kanilang mga anak. Ngunit napakagandang eksperimento ito tiyangami, itong nangyaring ito, nakasama pa pala si Mary Jane upang sa gayon ay maabuso itong kanyang kapatid. Kasi po, base sa kanilang kwento, lumalabas na alam ni Mary Jane yung nangyaring pagkakakulong ng kanyang kapatid. Tama po yun, tiyangami. Kaya nga't kung medyo matapang-tapang si Aling Nelia at talagang gustong testingin kung gaano kalawak yung batas na yon, ay pwede po natin siyang tulungan upang sa ganon ay i-demanda niya itong si Jojo, yung kanyang kinakasama at maging itong kanyang kapatid, at tignan po natin kung masasaklaw sila ng Republic Act 9262. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Eto na, mga ka-face-to-face. Ang taong nagpakilala kay Ate Mary Jane sa inuman dun sa kanyang mga kaopisina na si Mary Jane ang asawa niya. Bakit nga ba niya sinabi yun? Oras na para magsalita ka. Jojo Balmores, pasok! Tama na! Diretsang tanong, Jojo. Pinakilala mo nga ba si Mary Jane na asawa mo? Opo. Bakit? Dahil kasi siya pong lagi na nagpupunta sa trabaho namin na kukuha lang ng pera. Kumuha lang ng pera, pwede nang maging asawa? Di kaya dati ka nang may gusto kay Mary Jane? Tagal na po. Patay tayo! Matagal na palang may gusto si Mang Jojo kay Mary Jane pala. Kailan kaya nagsimula yan? Gusto niyong malaman? Ako din. Magbabalik po ang... Merong kang responsibilidad. Merong kang obligasyon. Merong kang dapat gampanan. So bakit kayo umarting parang binata? Parang ano po kasi, wala naman po kasi siyang ano sa akin, paglalambing sa akin. Wala pang panlalambing yung 6 anak? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny and Baikalayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Head, Foot and Body Spa, necessity for your body and soul. Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soup effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. All water should be crystal clear. We always start your day with a new Lucida DS products. Ultra Mega Supermarket, wholesale and retail. Fat Boys Pizza Pasta. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Lester Shomai, Sundance, your business and fashion. Your partner in style. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Harapin mo! Face to face!
Dito sa Malabon, narinig nyo naman ang sabi ni Kuya Jojo. Inamin niya, pinakilala niya daw na asawa si Ate Mary Jane. At sinabi mo kanina, tinanong kita, baka dati ka nang may gusto kay Mary Jane at ang sagot mo ay... Dati na po. Ha? Nakasama boses mo. At parang kinikilig ka naman, Mary Jane. Merong kang responsibilidad. Merong kang obligasyon. Merong kang dapat gampanan. So bakit kayo umarting parang binata? Eh parang ano po kasi, wala naman po kasi siyang ano sa akin, paglalambing sa akin. Wala bang panlalambing yung 6 anak? Gano'n nakatagal ang relasyon ninyo ni Mary Jane? Ha? Mag-iisang taon na. Ha? Isang taon. Mag-iisang taon na. Tama po kami, isang taon na, 5 taon na kami may relasyon. 5 taon na kayong may relasyon. So, ibig sabihin, nagsasama pa lang kayo ni Aling Nelia, may relasyon na kayo? Opo. Sabay. Jo, ikaw ang lalaki, Jojo, ikaw ang gumawa ng kaguluhang ito. Hindi ba pwedeng, para matapos ang gulong ito, para na lang sa kapakanan ng mga anak mo kay Aling Nelia, itigil ninyo itong relasyon ninyo ni Mary Jane? Hindi na po. Bakit hindi? Eh, sana nagmahal na po ako sa kanya eh. Ano bang pagmamahal para sa'yo? Lahat ng pagkukulang niya ako yung ang pagmamahal, ang kasiyan ng So mabubuhay kayo na ang gusto nyong mangyari, si Ate Nelia pang mawala. Tinutulungan naman namin siya eh. Sa mga anak mo? Huwag mong tuturuan ng ito kasi ito matino. Talaga yan eh. Mas manan... Mary Jane, talagang kailangang tulungan. Talagang Mary Jane, kailangan tulungan ni Jojo si Aling Nelia kasi responsibilidad niya yung 6 na bata. Obligasyon niya yon na tulungan dahil siya ang ama. Tumutulong din po ako eh. At maayos ang lahat ng ito kung ikaw ay babalik sa probinsya at aasikasuhin mo ang 2 anak mo. Isa sa pinaka-importante sa amin dito ay ang maliwanagan ka, Ate Mary Jane, na sa kahuli-hulihan ang pinakamahalaga pa rin ay ang relasyon nyo ni Aling Nelia bilang magkapatid. Dahil yun pa rin ang pinakamahalaga at importante sa amin. At sa tulong sana ng aming trio tagapayo, dasal namin na maliwanagan ka, Jojo at Mary Jane. Alam kong lahat tayo ay may karapatang maging maligaya at magmahal. Pero sana, isipin niyo ang mga taong nasa paligid ninyo. Kasi gusto namin kayong tulungan dahil nagreklamo kayo rito. Pero sana naman, kung talagang gusto namin kayong tulungan, makipagtulungan kayo sa amin. Eh bakit hindi nyo i-exercise yung karapatan nyo? Pwede nyo ipakulong yun. Bakit napagdesisyonan niyo pang magsama? Eh kasi po nahirapan na po kami, patago-tago po kami. Kung saan-saan. Yun nga po, pa-something-something kami sa ganyan. Wala kaming bahay na ano, kaya nakarantaw na kami nagsama. Eh ba't hindi naman kayo nagpakalayo-layo? Kasi mas mahirap yung ganun. Na nagkikita pa rin kayo. Mas lalo kang, tinan mo, yung pag-iyak mo, yung lumalabas na parang may guilt feelings ka, na kahit matapang ka, syempre, naintindihan ko, nandiyan ang emosyon eh. Attorney Acosta, kamusta po ang naging counseling ninyo kasama ang mga bisita natin? Una, kanina Tiangami ay kinausap ko si Jojo at sabi ko sa kanya, kung pwede silang sana'y maghiwalay na ni Mary Jane. Subalit nanindigan siya na hindi sila maghihiwalay. Ang sabi ko sa kanya, kahit na batas pa ang gumawa ng paraan upang kayo ay maghiwalay, sabi niya hindi. At maging itong si Mary Jane ay
talagang nanindigan din na kahit daw sa kulungan ay kakasamahin niya si Jojo. Dapat nating maintindihan at dapat mong, at ito ulitin ko Jojo, na bilang tayo isang mamamayan, bagaman meron tayong kalayaan, ang kalayaang yan ay hindi kalayaang gumawa ng karahasan. Wala kang karapatan at wala kang kalayaang gumawa o saktan ng sinuman, lalong higit ang iyong kinakasamang si Nelia. Salamat po, Attorney Acosta. Dr. Camille, ang isang nakita natin ditong nakakabahala din ay yung parabang pinanghinaan na ng loob si Aling Nelia na parabang pakiramdam niya ay wala nang makakatulong sa kanya at wala nang makakapagbigay ng suporta sa kanya. Pero mahalaga na ang kanyang mga anak ay nandyan para sa kanya at binibigyan siya ng pagmamahal at suporta. Alam mo, napakalaki at napakahalaga ng suporta, lalo na ng pamilya. Kaya siguro yun din ang isang bagay na dapat maisip ni Mary Jane. Na sana maunawa ang maigi ni Mary Jane na eto na siguro yung pagkakataon para ma-realize mo na all this time, alam nyo ba, kaya pa rin magpatawad ni Nelia sa ginawa mo. Mary Jane, unang-una, siguro kahit hindi man kay Aling Nelia ka maghumingi ng tawad, umpisahan mo na patawarin mo ang iyong mga magulang dahil kasi hindi naman nila sinasadya kung bakit nasabi nila yon for 17 years ang age gap. Akala kasi palagi daw niya nadidinig na dapat kasi isa lang ang anak namin eh. Doon yung ugat na yun dapat isa lang, hindi ka nga dapat pinanganak. So, kung yun ay nagiging problema mo, what more kung ikaw ay mag-aanak? Yan din ang magiging problema ng magiging anak nyo ni Jojo. Kahit na kung napapansin nyo, ganyan katahimik si Aling Nelia, pero ang daming nararamdaman ni Aling Nelia. Kung napansin nyo magmula kanina, nung dumating siya ay merong nakabalot sa kanyang napanyo sa kanyang mga braso, dahil may mga bukol po yun ito pong mga bukol na to ay gawa po ng paghampas ng tubo ni Jojo. Mary Jane, ito ang panahon para mag-isip ng tama. Yun lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Nakikita ko, Father Sunny, ang lungkot sa iyong mga mata dahil nga talagang aminado tayong lahat na nahirapan tayong kausapin at bigyan ng paliwanag si Mary Jane at si Jojo. At tanging siguro dasal ang maari natin maibigay na tulong sa kanila. Uunahin ko po si Aling Nelia. Nang kausapin kita at sinabi mo na mahal ko pa rin ang aking kapatid, nakita ko po ang isang hiyas ng isang butihing Kristiyano na handa kang magpatawad. Handa mong mahalin ang iyong kapatid kahit na gano'n ang ginawa mo. Sinabi ko kay Mary Jane, na mahal ka ng kapatid mo. Hindi ka ba naaanting nun? Kahit ganun pa ang ginawa mo sa kanya, ay mahal ka pa rin niya. Anong garantiya ang iyong hingiin kay Jojo lang ginawa ni Jojo sa kapatid mo, Mary Jane, ay hindi gagawin sa iyo? Nataranta nga si Aling Nelia nang ilahad ko ito. Dahil may pagmamahal siya sa iyo. Dahil may pakikialam siya sa buhay mo, natatakot siya na ang ginawa ni Jojo sa kanya ay gawin sa iyo. Hindi pa ba yun sapat? Na humingi ka ng tawad kay Aling Nelia? Hindi ba yun sapat na ikaw ay magbago? Yan lang po. Salamat po sa ating mahal na trio tagapayo. So ang tanong ngayon, Mary Jane at Jojo, matapos yung naging pag-uusap natin, palitan ng mga salita, napagtanto nyo ba, naisip nyo ba kung gaano kasakit ang ginawa ninyong ito kay Aling Nelia at kung gaano kasama ang loob niya? Pabayaan niya na lang po kami
kami mag-isip na kung anong gagawin namin. Ano po? Pabayaan niya po muna kami mag-isip kung anong gagawin namin sa kung anong desisyon namin dalawa. Mag-iwalay kami o hindi. Tulungan naman namin Tulungan naman po sa namin. mga bata. Pero hindi mo na ako hingin ng tawad sa kanya ngayon. Hindi ka hihingi ng tawad ngayon, Mary Jane. Hindi ko pa kaya. Hindi mo kaya. So kami pong lahat ay malungkot na tatanggapin ang desisyong ito ni Mary Jane na hindi siya makakahingi ng tawad. Di ko lang alam kay Jojo. May gusto ka pa bang sabihin? Kay Nelia. Kaya kung ano man ang nagawa ko, tawaran mo lang ako. Ano na sa akin mga Okay na sa akin yung total. Hindi naman ibang tao yung pinunta mo, kapatid ko naman. Hangad ko na lang kaligayahan yung dalawa. Ganun na lang. Maraming salamat po, Aling Nelia, dahil alam ko po kung gaano kasakit para sa inyo, pero mas pinili nyo pa rin pong patawarin si Mang Jojo. At bilang pagtulong na rin po namin sa inyo, Aling Nelia, pagkatapos po nito, sisiguraduhin po namin dito sa face-to-face na mapatignan po kayo sa isang espesyalista, sa isang doktor po, doon po sa mga ginawang sugat o hindi ko alam kung anong nangyari po sa inyong kamay na nandahil po sa ginawa ni Mang Jojo. Maraming salamat po. Aminan na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Importanteng aral na naman po ang ating natutunan. Kung noong tayo ay bata pa, ay pwede pang makipaghiraman ng laruan sa ating kapatid. Sa ating pong paglaki, ay ibang usapan naman po ang agawan ng minamahal. Mas masakit na ang kapatid ang maging karibal, kaya matuto sana tayong magpasintabi at rumispeto sa damdamin ng bawat isa. Huwag po nang makipagkumpetensya sa mismong kadugo po natin. May mga punto sa buhay na kailangan po tayong magdesisyon at lumaban. Pero siguruhin po nating tama ang ating pong ipinaglalaban. Hindi rin po kailangang magtapang-tapangan. Kung sa tao at batas ay wala kang takot, alalahanin mo na nanonood ang Diyos. May batas ang kalangitan na dapat nating katakutan, sundin at pahalagahan. At ako, naniniwala rin na darating ang araw, mga kapatid, makakaharap natin ang Diyos ng face-to-face. At siguraduhin ninyong makakasagot kayo sa mga katanungan niya. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kahit bali-balik ka rin ang mundo, ang kapatid ay hindi mababago o mapapalitan. Kaya huwag sanang mapatid ang turo ng ating mga magulang na tayo'y magmahalan, magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtutok nyo pa rin araw-araw sa face-to-face. Thank you mga kapatid at salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Salamat Dance Squad. Sa ating mga bouncers, B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Sa ating din pong mga sausawero at sausawera. At sa mga kapatid po natin dito sa Barangay San Agustin, Malabon City. At higit sa lahat sa ating pong mga bisitang piniling pag-usapan ang kanilang issue dito po sa aming programa. At bago lang po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko pong tawagin ang Vice Mayor ng Malabon na si Honorable Antolin Lenlen Oreta III ng Malabon City. Vice Mayor, magandang hapon po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa face-to-face sa pagpunta niyo dito sa Malabon.
meron po akong regalo sa inyo galing po sa isang barangay namin dito sa Barangay Potrero. Gawa po yan dito. Napakaganda naman. Opo. Mabuhay ang mga taga-barangay Potrero po. Potrero. At maraming salamat sa mga kapatid natin sa Malabon. Thank you very much din po, Vice Mayor Lenlen. At dahil dyan, dahil nga kami nakarating na dito sa inyong lugar, ibibigay namin sa inyo ang aming face-to-face flag bilang pagpapatunay na kami nakarating na dito. At higit sa lahat, meron din po kayong t-shirt mula sa amin na nakalagay na Certified Sausawero. Para po sa inyo yan. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po. At syempre, nice din po namin pasalamatan si Honorable Tito S. Oreta, ang kanila pong City Mayor. Maraming salamat din po sa Barangay Chairman nilang si Gary Bernardo. Dito po yan sa San Agustin, Malabon City. Kay Miss Clea Nava, ang Executive Secretary from the Office of the Vice Mayor. Engineer Ruth Senaida, GSO Officer. Miss Jing Vasquez of Mayor's Office. At mga kapatid, kasausawan, abangan po ninyo kami sa susunod naming paglusob sa inyong barangay. Pag-uusapan at susolusyonan po natin ang mga problema, one barangay at a time. Muli, mula po dito sa Malabon City, ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na hindi magsasawa at laging magpapaalala sa inyo na ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Ngayong Lunes, masama daw ang kutob niya sa tamad at lasinggerang madrasta. Unang tingin ko pa lang po sa kanya, hindi po siya dapat sa magulang ko. Putak ng putak, putak pera. Hindi ka niya tinutulungan sa bahay? Ang sagot niya sa akin, wala kang karapatang mag-utos sa akin, anak ka lang ng asawa ko. Paano ba sila kasi makikinig sa kanya? Maya-maya utang. Ayaw ko po talaga sa kanya. May ibubunyag din ng bunsong anak ng kinakasama. Ngayon ko lang po itong tatapat yun. Nagkaharap po yung tatay ko. Mali may nangyari po sa akin. Tikas talaga ng mukha mo. So kahit po may naging insidente na gano'n sa pagitan ni McCoy at ni Jennifer, mahal niyo pa rin si Jennifer? Face to face.